Morning. Magandang umaga po sa inyo, mga kapwa ko. At yung aking mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ako'y nagkakape na. Yan. Kahatid ko lang uli dun sa aking apo sa kanyang school. Medyo tinanghali po kami ngayon. Medyo napagod kasi ako kahapon. Natanghali na ako nagising. May project kasi ako ngayon na meron akong binigay ni Lord na biyaya sa akin na trabaho. Isang supa na ipinare-repair galing ng tunasan at isang cabinet. Buong cabinet po ito. Taas at baba. Dito po yan sa village namin. Gumagawa po kasi ako ng ano po ako, kumbaga all around po ako. Jack of all trade. Pwede po tayo sa cabinet, pwede po tayo sa bakal, sa upholstery, sa kuryente. Opo. Pwede rin ako sa sakyan, electronic. Ganyan talaga, basta nabuhay ka ng mahirap, kailangan lahat pag-aralan mo. Pero yung mechanic at electronic, yan po nag-aral po talaga ako niyan. Nag-aral po ako niyan. Yung upholstery at saka yung pagkakabinet at saka yung pag-welding na pick up ko po yan for experience. Opo, yung sa upholstery, sa chewing ko na dati kong kasama, siya yung nagturo sa akin. Ngayon, yung pagkakabinet at saka yung sa simento, bakal, talagang trabaho po namin yan. Diyan po kami binuhay ng aking magulang. Kasi ang aking magulang alwagi po. Ang ibig sabihin po ng alwagi, siya po ay gumagawa ng bahay. Ngayong umaga, ang aking isi-share sa inyo, pagre-remind lang po. Pagre-remind doon sa mga ipinopost kong yung pagsisharing po ng tungkol po sa kahalagahan ng paano po tayo makasisigurado na tayo'y ligtas at makakamta natin yung pangako ng ating Amang Diyos. Yun nga, sabi ko nga po doon sa aking bagong pagpapahayag. May channel po kasi ako sa YouTube at saka sa Facebook. Yung Words of God po, Dolpo. Yun nga po, kailangan magkaroon muna tayo ng pananampalataya. According to the Holy Bible, na kailangan magkaroon tayo ng faith and then water baptism. After nun, sabay yun, yung water baptism tsaka yung repentance, yung pagsisisi po. Diyan sa, yung pananampalataya po, mababasa po natin yan sa mga Roma at saka dyan sa Hebrews. Nandiyan po yan para po maunawaan natin. At yung bautismo po, mababasa po natin yan. Yung sino pa ang modelo o nagpakita ng pagbabautismo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yan po yung mababasa natin sa Mateo. Nandiyan po yan sa Mateo 3, kundi ako nagkakamali. At yung pagsisisi, sabi nga sa Roma, at lahat nga ng tao ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang way po ng ating pagkakasala yung tayo ay magsisi. Kapag tayo nananampalataya na, meron na tayong pananampalataya, meron na tayong faith. Bakit po mahalaga yung faith? Kasi yung faith, hindi po ito para sa mundo.
Hindi ito yung faith na basta faith lang, naniniwala ka, nananalig ka. Ito ay pananampalataya ukol sa iyong kaluluwa. Spiritual po ito. Opo. Kinakailangan magkaroon ka ng faith sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, na siya ang anak ng Diyos na pinadala rito sa lupa upang tayo ay tubusin, upang tanggalin ang ating pagkakasala. Sapagkat kung hindi niya tatanggalin, ano po ito? Generalize. Yung pagtanggal ng pagkakasala. Opo. Maging born again ano ka man o anong reliyong ka man. Yun po yung sinadya rito ng ating Panginoon sa Kristo. Pero yung faith, ano po ito? Yung faith, isa-isa po tayo dyan. Opo. Hindi po ito generalized na kinakailangan magkakaroon ka ng faith. Ikaw po, kumbaga para ka nag-a-apply nito sa isang ahensya ng gobyerno. Kumukuha ka ng lisensya o nagbabayad ka ng tax, ganon. O nag-a-apply ka ng trabaho. Ganon po ang isang halimbawa ng faith. Opo. Para po maunawaan natin. Hindi po ito kung inilagay sa Bible, lahat tayo meron ng faith. Meron na tayong pananampalataya. Hindi po. Ang pananampalataya po ikaw po mismo ang mananalig. Hindi po ito ibinibigay. Hindi yan katulad nung pagtanggal ng kasalanan. Opo. Pagtanggal ng kasalanan. Na kumbaga nagkaroon po tayo ng pinto patungo sa Amang Diyos. Opo. Nagkaroon po tayo ng pinto. Teka po, kainin ko lang itong pandesal kasi baka lumamig Nagkaroon po nabuksan po yung pinto. Para yung pangako ng Diyos, makamtan po natin. Ganun yung ibig sabihin nung pagpapakahirap ng ating Panginoon sa Kristo. Although, doon sa pagpapakahirap niya at pagkakapako niya sa krus, siya yung naging alay na ginagawa doon sa Old Testament na sa pamamagitan ng hayop natatanggal yung kasalanan, pero hindi na. Kasi ito, generalized na to. Hindi na yung for every person na ikaw ipapasok doon sa templo ng kabanalan upang mag-alay ka ron ng isang klaseng hayop na para doon sa kasalanan mo. Hindi na po. Yun at saka yun po, para lang po yun sa mga Israelita, sa mga tiga-Israel at na chosen, hiniram. So ito, nakita ng Diyos, maging tayo mga hintil at pagano, ay kinakailangan makatamo rin tayo ng, sabi nga sa Bagong Tipan, sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan din, makamtan din natin yung kahabagan ng Diyos. Opo, kinakailangan. Hindi lang po yung mga tiga-Israel. Kasi tayong mga hintil, sa modernong pagtakbo ng panahon, natututo na tayong tumawag sa Diyos. Natututo na tayong kumilala sa Diyos. Kasi nung araw, hindi tayo kumikilala sa Diyos. Hanggang ngayon naman bagamat tayo ay nananampalataya, pero ang ating pagkilala sa Diyos bilang isang Katoliko na pinanggalingan kong relihiyon, may paliwanag po sila dyan. Hindi naman daw yun ang sinasamba. Pero napakalinaw sa Biblia, sinasabi, hindi natin pwedeng luhuran yan o humarap man lang dyan. Kasi ano ba yung meaning nung ikaw harap at luluhod? Kaya, alam mo, itong pagpapaliwanag na to, pagpapaliwanag lang to sa isang taong hindi nakakaunawa. Opo. Sa isang taong bobo na madali mong mapaniwala. Alam nyo, wag po kayo magagalit sa akin kasi ito po isang tungkulin ko
ito isang responsibility ko sa Diyos na maipaliwanag ko sa inyo ang katotohanan. Opo. Kapag kayo humaharap sa isang rebulto, o kung sino mang rebulto yan, hayop man yan, o anumang klase yan, o ginawa man yan ng Diyos sa kalangitan, o katulad man natin yan na hayop, na tao, yan po ay nagsumasamba po kayo dyan. Hindi na po, ginagawa lang po natin yan ng magandang pagpapaliwanag, explanation na para yung concern natin doon sa pagsamba ay ma-erase. Opo, na mapaniwala ang mga tao na hindi kayo sumasamba sa rebulto. Sabi nga sa Biblia, niluhuran sa harapan, ayaw ng Diyos. Diyan po nahiwalay ang mga hinirang ng Diyos, ang mga Israelita. Opo. Kaya wag na po natin bigyan ng katuwiran. Opo, ng katuwiran ang mali na ginagawa. Kasi ang mali ay mali. Hindi po ito maitatama na isang mali uli. Di ba? Merong words na ganyan. Ang mali ay mali. Opo. So, ang ibig ko sabihin, kapag ikaw ay dumaan sa holy baptism ng tubig, water baptism pala, ikaw ay magkakaroon ng repentance. Sabi nga sa gawa, nung time na napuspos na ng Espiritu, sina Peter. Opo, ito yung Book of Acts, ito yung starting na wala na ang Panginoong Hesus, sila na yung magsi-sharing ng words of God. So ano ang sabi ng ni Pedro, kung di ako nagkakamali sa chapter 3, bautismuhan sila at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Opo. Yun po yung kasama ng water baptism ay repentance. And then antayin natin yung Holy Spirit na tatandaan nyo, hindi po ito magkasabay na pag nabautismuhan ka, ang Holy Spirit po ay pinapanalangin sa Diyos. Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, yung mga nagsisharing, hindi ko mo nagkaroon na ng Holy Baptism, meron ka na ring Holy Spirit. Hindi po ito magkasabay na ibinibigay. Hindi po. Ang Holy Spirit, para po ito'y matanggap mo, ay kinakailangan, hingi mo to sa Diyos. Hingi mo to sa Diyos, ipapanalangin mo. Opo. Kasi itong mga alagad ng Panginoon, iba ito. Iba ito. Chosen to eh. Pinili po sila, kaya napangakuan sila nung time na yun. Kaya maraming hindi nakakaunawa kasi akala, pagka ganong ibinigay, ikaw mabibigyan ka na rin. Hindi po. Iba po tayo. Ako ba, before na magkaroon ako ng Holy Spirit, matagal po. Chinecheck muna rin ng santong banal na Espiritu. Kahit na ikaw born again ka na nabaptize ka na sa water baptism, nagsisi ka na. Ang Holy Spirit ba agad-agad matatanggap mo? Hindi. Hindi po. Kinakailangan lumakad ka muna ng matuwid o maging mabuti ka muna sapagkat sabi nga sa New Testament, ang espiritu ay laban sa sanlibutan. Hindi po sila po pwedeng magsama sa iisang lugar o sa templo kasi ang body natin ay templo ng Diyos. Diyan nananahan. So, paano ka magkakaroon ng Holy Spirit kung yung templo mo hindi pa ready para manahan sa'yo ang banal na Espiritu. Yan po yung natin kasi ito po yung napakaliwanag. Opo, napakaliwanag po nitong doon po sa makapanonood nito, unawaan nyo mabuti. Ganito po ang tunay na para tayo ay matamo natin ang tamang At ang born again, hindi po isang relihiyon. Ito po isang pag-uutos. Sabi nga doon sa John 3, doon kay Nicodemo, lahat nga, sabi ng Panginoong Kristo, nang mag-usap silang dalawa, lahat nga kinakailangan ay mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu Santo. Lahat daw. Wala po ritong itinatangi. Lahat. So, conforme na lang kung pag nabautismuhan tayo ay mag-i-stay doon sa
sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Yan po yung totoo eh. Lahat tayo. Kasi itong si Nicodemo ay isang tagapagturo rin ng kabutihan, ng kaligtasan. Subalit hindi niya alam na yung tao nung time na yun, yun ang anak ng Diyos. Kaya naguguluhan siya. Kasi siya, nagtuturo din siya eh. Diba? Kaya ulit-ulitin ko sa inyo, bakit siya pumunta ng gabi? Kasi nahihiya siya doon sa mga kapwa niya, mga nagtuturo, na mga paraseyo, na makita siya na nagtatanong siya ron sa isang tao na hindi nila kinikilala, na ito talaga yung daan ng kaligtasan. Sabi nga sa Bible, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi itong panahon na yon. Yung panahon na yon, ang kasama nila, ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid ko, ulit-ulitin ko sa inyo, kinakailangan po magkaroon tayo ng faith. Number 1, faith, pananampalataya. Kasi ito yung talagang requirements ng spiritual na pamumuhay. Opo. Pangalawa, water baptism. Sabay nung repentance. Pangatlo, yung ipag-pray mo yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, bakit importante po itong Holy Spirit? Ito po yung tatak. Opo, dito ka makikita kung ikaw sa Diyos. Magiging sanlibutan, makikita ka rito. Tsaka, ang Holy Spirit, ito nga yung mag-guide sa'yo para ka maging isang tunay na Kristiyano. Kasi ito yung magmamando sa buhay mo, sa puso mo. Dito po nananahan niya sa ating puso ang Holy Spirit. Kaya sinasabi sa New Testament, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya huwag natin tong bigyan ng kasalanan. Opo, huwag natin gamitin to sa kasalanan. Itong ating katawan. Panatilihin natin to na pure. Sapagkat parang manahan ang santong banal. Hindi po lahat mayroon santong banal na espiritu. Tatandaan nyo po. Hindi ko mo ikaw ay nagtuturo ka ng salita ng Diyos, pastor, o ano ka man, sasabihin mo na ikaw ay nasa Diyos, sisatin mo muna ang iyong sarili. Kung meron kang, yung tatakpo ng tunay na nasa Diyos, ay meron pong santong banal na espiritu sa buhay. Ano po yung bunga ng santong banal na espiritu? Ito po ay lumalakad ng matuwid. Binabago niya po yung kanyang buhay. Ang lahat po ng kasalanan, bagamat hindi tayo nagiging 100%, na katulad ng Panginoong Kristo na walang kasalanan, tayo ay ginaguide ng santong banal na espiritu upang lumakad tayo sa matuwid. Ganun po ang trabaho ng santong banal na espiritu. Opo, para maunawaan po natin ito. Na katulad ng ng OSA, once saved, always saved. Hindi rin po, alam po yung OSA, galing din po yan sa Katoliko. Sila rin po ang may tatag niyan. Opo, yung OSA na yan. Mali po yan. Mali po yung inyong paniniwala. Talagang ganyan si Satan. Opo. Maraming mga inilalabas upang lilangin ng mga tao sa paglapit sa Diyos. Tayo naman mga tao, uulit-ulitin ko po sa inyo, binigyan po tayo ng pag-iisip. Kaya nga pag-iisip, ulit-ulitin ko nasa taas sapagkat siya nagmamando ng ating buhay. Siya po nagmamando, siya nakakaalam kung ang gagawin natin o i-accept natin ay tama mali. Kumbaga, marunong tayo mag-search. Opo, i-search muna natin bago natin yan i-accept, bago natin yan i-apply sa ating buhay. Kasi napaka-importante po ang paglapit sa Diyos. Dahil pag tayo ay nagkamali, tatandaan nyo po, wala na po itong wala na po itong part 2. Wala na pong part 2. Part 1 lang po. Minsan lang po ito. Kapag namatay na tayo, haharap na tayo. Sabi nga sa Biblia. At pag namatay tayo, magsusulit tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan dito sa lupa, meron tayong isipan. Sinasabi ko nga, pag-aralan mo, i-search mo muna. Kung tama, mag-compare ka sa Bible. May Bible. Mayroon tayong guide. Ang Bible, may guide po tayo.
I-compare mo kung tama ang sinasabi ng katulad ako, i-compare mo kung tama ang sinasabi ko. Hindi po ganoon ang ano, basta lamang kukuha tayo ng lisensya, mag-a-apply tayo. Yung pagpasok natin sa Diyos, hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang pagpasok sa Diyos. Ito ay isa sa walang makatutulad nito ang pag-a-apply natin sa Diyos. Although madali lang ang requirement nito, pero tayo ang magdadala ng requirement. Paano ba requirement nito? At tayo maging matuwid. Opo. At tama rin, unang-una, tama rin yung papasukan natin. Tama rin yung papasukan nating grupo o relihiyon. Tama po. Yung mga nagtatalo naman tungkol sa relihiyon, wala namang relihiyon na makapagliligtas. Yung relihiyon na yun, kung tama, may liligtas ka nun. Kasi tama yung kanyang tinatahak eh. Meron siyang pananampalataya, meron siyang water baptism na kasama ang repentance, at meron siyang Holy Spirit. Opo, kapag meron ka ng Holy Spirit, ang Holy Spirit, yun ang mag-guide sa iyo para ikay maging isang matuwid sa harapan ng Diyos. Ito'y pagre-remind ko lamang po sa mga Kristiyano, yung mga pastor na nagtuturo. Tandaan niyo po, hindi sa dinami-dami ng ating itinuturo. I-remind po natin, i-sure natin na yung mga kaluluwa na ating tinuturuan, makatatanggap po yan ng pangako ng Diyos. Hindi po yung palaliman tayo na nagtuturo. Hindi po ganoon. Tatandaan nyo, parang, huwag kayo masasaktan sa sinasabi ko ha, parang ina-accept nyo sa sarili nyo napakagaling nyo sa Bible. Nilalaliman natin. Hindi ba natin nalalaman kapag nilalaliman natin ang pagtuturo, nag-iisip yung mga nakikinig sa atin. Ang way po ng pagtuturo ay ang kaligtasan. Ang kaligtasan po. Yan po yung way. Kaya nga ang Panginoon Kristo, kaya nga paborito ko yung 4 na gospel. Bakit? Doon sa 4 na gospel na yon, naandoon yung buhay. Naandoon yung pag-uugali ng Panginoong Kristo. Kung paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi po ito pagandahan ng ituturo natin. Hindi po. Ako ngayon lang, wala akong So bakit? Sino ang naglilid sa akin? Ang santong banal na Espiritu. Ang siya nagtuturo sa akin. Wala po akong hindi po ako, pero nagbabasa po ako ng Biblia araw-araw. Nagbabasa po ako at nananalangin ako sa Diyos bilang isang Kristiyano. Kaya nga sinasabi ko, kinakailangan masunod natin yung pananampalataya, bautismo sa tubig at pagsisisi. At ang the best, ang pinaka-importante sa lahat, makatanggap tayo ng santong banal na Espiritu bilang nabubuhay dito sa mundong ito. Opo. Hallelujah. Iyon po ang kinakailangan natin bilang isang kung gusto nating ito'y talagang ano ba ang tawag dito, kailangan na ang tao na nabubuhay rito sa mundo, sabi nga ng Panginoon, kinakailangan nga na lahat ay mangyari ito, magawa ito. Kasi siyempre anak ng Diyos yan, ayaw niya na mapahamak din. Kung ano yung kalooban ng Ama, kinakailangan lahat ng nabubuhay rin. Pero hindi mangyayari kasi nga, itong ating mundo, itong mundong ito na ating kinatatayuan, kayo na lang ang mag-isip, kung magkakaroon ng kaligtasan ng lahat. Wala po. Kaya nga, kung bakit meron din mga words sa 4 gospel, doon sa 4 na gospel na makipot ang daan sa kaligtasan at maluwag ang daan sa kapahamakan. Bakit po may mga ganong words? Bakit may mga ganong salita? Kasi nakikita ng Diyos, nakikita ng anak ng Diyos na hindi lahat ay makatatamo. At sabi nga doon sa Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay matatanggap ko o naririnig ko. Kasi bakit nga ganon? Kasi tayo mambuhay, nakikita natin na marami mga tao nagkakamali sa paglapit sa Diyos. Opo. Hindi lang mga tao, bansa. Mga bansa na majority
Sabihin na natin yan, 90%, 10% lang ang maliligtas yan. Bakit? Sa kanilang pananampalataya. Opo, katulad na lang ng mga nananampalataya sa Buddha. Di ba? Napakahirap na yan dalhin mo sa tunay na pananampalataya. Yung nananampalataya na kumikilala sa Diyos, ganon. Di ba? Sa India. Ayan, sa India, meron silang mga hayop dyan kung ano-ano. Pero yung pinapaniwalaan nila ng kanilang sinasambay, yung maraming kamay. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon na babae na napakadami ang kamay. Yung mga hayop nga sa India, pag napupunta kayo ron, mga daga, may unggoy, andun daw yung mga espiritu. Nakita nyo, di ba, napakalayo. Salamat sa Diyos. Itong ating bansang Pilipinas ay hindi ganong kalala ang pananalig sa Diyos. Opo. Miski pa paano, ang santong banal ng espiritu ay may pumipiit dito upang maituwid ng pagkilala ang mga tao rito patungo sa tunay na pananampalataya. Pasalamat tayo sa Diyos. Sinasabi ko nga sa asawa ko, kung alam mo ang katotohanan, magpasalamat ka sa Diyos. Opo, bakit? Sapagkat ang katotohanan, hindi lahat alam yan. Hindi lahat alam yan. Opo, kung alam mo ang tama at mali, yung dalawang yan. Kasi may mga tao na ang alam, tama lang. Opo, mali po yun. Pag ang alam mo, tama lang, mali po yun. Kasi kahit mali, ginagawa mong tama. Kinakailangan sa isang tao, tandaan nyo to ha, ako lang ang magsasabi sa inyo. At ito ay binigay sa akin ng Santong Banal na Espiritu. Kaya nakailangan, dalawa yung malaman natin, na nalalaman natin at ipinakalob sa atin ng Diyos, tama at mali. Yung dalawang yan. Kapag alam natin yan, nasa tama ka ang iyong pag-iisip. Subalit, kung ang alam natin ay puro tama lang, majority kasi itong nangyayari, puro tama lang ang alam nila. Although meron din nakakaalam ng mali, na gumagawa ng mali. Opo. Yung mga satanista, alam mo, mali na yan. Mali talaga yung ginagawa nila. Opo. Meron tao naman na gusto nila, sila na lang ang tama. Kahit mali, tama sila. Kaya mag-ingat po kayo. Kinakailangan sa isang tao, alam niya yung dalawang yan, tama at mali. Bakit? Sapagkat ang iyong paniniwala, iyan ang magkukontrol. Opo. Iahambing mo yan dyan. Ipepering mo yan dyan. Kung ang iyong paniniwala ay tama dun sa dalawang yun na tama at mali. Tama nga ba itong ginagawa ko? Di ganun. Hindi yung may mga tao, marami na ako nakasama niya na hindi uma-accept ng kamalian. Opo, lagi na lang tama. Mali po yan. Tandaan nyo meron din namang lahat ng sinasabi niya ay mali. Hindi niya nalalaman ng tama. Kinakailangan sa isang tao, alam mo at tama at mali. Maraming salamat po sa inyo sa pagsisharing ko ngayong umagang ito ng Miyerkules. Papaalalahanan ko po muli kayo. Ang paglapit po sa Diyos, kinakailangan meron po tayong pananampalataya. Anong pananampalataya? Pagkilala natin sa ating Panginoon Kristo na siya ang nagbukas ng pinto patungo sa Amang Diyos. Tinanggal niya po yung in-between na kasalanan. Tinanggal niya po yan. In-between yan. Kasi ito yung tao, itong Amang Diyos. Siya yung in-between. Binuksan niya na po yan. Para yung kalooban ng Diyos, makapasok tayo dyan. So, pagka nagkaroon na tayo ng pananampalataya, kinakailangan natin sumunod. At ang Panginoon Kristo rin, ang siya naging halimbawa nito, naging moderno nito, naging model nito. Siya ang nagpalo nito. Ito'y mababasa natin sa Matthew 3. Nung time na nandun pa si Juan Bautista sa ilog ng Jordan, siya pumunta ron at nagpabautismo siya ron. At pangatlo, yung Holy Spirit na ipinangako. Hindi po ito sabay sa hindi po ito isabay. Bukod kasi ang Panginoong Hesus nang siya nabautismuhan, bumaba yung Holy Spirit. Iba siya kasi anak siya. Kinakailangan yun, instant. Kasi scripted na yun nasa
Nasa scripture na yun. O, nandun yun sa salita ng Diyos. Pero tayo, hindi tayo ganun. Nakita nyo, di ba sabi ng Panginoong Kristo, magantay kayo sa Jerusalem, sapagkat bababa sa inyo ang espiritu ng kapangyarihan na siyang maggagayad sa inyo. Hindi po yun instant na nabautismuhan kayo, di ba? Di ba tagal muna na nabautismuhan na nun sina Peter na naging alagad niya, wala pang kaya nga hindi sila makapagpagaling nun Hindi sila makapagpagaling ng mga demonyo, mga may sakit, sapagkat bakit? Kasi ang Holy Spirit, ito rin yung kapangyarihan na siya magpapagaling ng mga sakit. Opo. Ito po yung mapupunta sa buhay nyo. Maraming salamat po sa umagang ito. Ako nga pala si Kuya Dolpo. Ang kamanggagawa o naglilingkod sa Diyos sa kanyang salita. Maraming salamat po. Patuloy po na ako'y nagbibigay ng Bible study o sa church ng salita ng Diyos upang kayo mag-grow. Mag-grow po. At kapayapaan, may sakit. Lumapit po tayo sa Diyos. Siya po nagpapagaling. Hallelujah. Lumapit po tayo sa Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain po tayo at ingatan tayo. Ipagkaloob ng ating amang Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw.